So yan po mga Dabargads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang defender ng Tito Vic and Joey at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, ako ay Parites. So yan, mag-usapan po natin to, no, yung pag eto na nga, ewan ko kung totoo to, sana totoo nga. Isusuko na po ng TPINC ang titulong Itbulaga. Bakit ngayon pa? Kung kailang sirang-sira na kayo, tsaka nyo naisipan. Kung kailang wasak na yung pangalan nyo. Kung kailang, alam nyo yung tipong sinira muna nila yung kanilang pangalan, mga pangalan, bago nila naisipan or napag-isipan na isuko na itong titulong Itbulaga. Ano ba naman yan? So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Araw-araw. So, ito, dito tayo sa Abante News with Mr. Poo. Panoorin natin tong panayam na to. At sino nga bang host na to ang nagsalita na isusuko na nila ang titulong Itbulaga? Ba't ngayon na sila natauhan, no? Sa tinagal-tagal kung ano-ano pa yung mga bangayan na nangyari kung doon pa lang sinuko na nila, wala na sanang ganun nangyari. Okay, panoorin natin. Ayaw ma-play Kinumpirma ng Itbulaga host ng Tape Inc. na plano nilang bigyan ng bagong bihis ang kanilang programa. Ito na rin kaya ang pagsisimula nilang isuko ang Itbulaga kina Tito, Vic, and Joey. May chika ang hindi basta-basta sumusuko sa lalaki na si Ray Pumaloy. Naku. Eto na nga. Nangangamoy isusuko na raw ng Itbulaga ng Tape Inc. ang pinagtatalunang program title kina Tito, Vic, and Joey ng EAT. Kasabay ito ng plano nilang mag-rebrand o bigyan ng panibagong bihis ang programa ng Kapuso Network ngayong taon. Sa isang panayam, kinumpirma mismo ng mga host na magkakaroon daw sila ng panibagong set of segments sa pagpasok ng 2024. Pero sa kabila nito, hindi naman nabanggit kung patuloy nilang gagamitin ang Itbulaga bilang kanilang program title. Hanas naman ang netizens, tila ito na raw ang first step ng tape na ibigay na lang ang legacy ng longest running noontime show sa tunay na may-ari nito. Mukhang masasagot na rin daw ang Christmas wish ni Henyo Master na si Joey De Leon at hindi magtatagal, magbabago na nga ng title ang kabila. Matatandang sinabi noon ni Bossing sa isang press conference na gagamitin lamang nila ang pangalang ED kapag isinuko na ito ng kanilang rival show. Ito si Ray Pumaloy, ang showbiz marites ng Abante Teletabloid. Naku, if I know, ang susunod dyan, bati-bati na ang dalawang panig. Ito, no! Mas maraming issue, mas atat sumabaybay ang mga utaw. Huwag mo na please! Correct! At talaga natin sa balita. Grabe, gusto mo talaga, away-away, ayaw mo ng bati-bati, ha? Ay, magaling na daw, sabi ni Kevin, yung lalamunan mo. Mukhang hinagod ni Kevin. Ay, nako. So, ayan, tingnan natin yung komento ng mga netizen dito sa video na to. Okay? Dito tayo sa from the top. From the top talaga no? So, ito, sabi ni Merlo Hobes, ang tape bulagta para silang China kahit hindi sa kanila pilit na inahagaw ang title. Wisit? Pilit na inahagaw yung title. Sabi naman ni Steph Dumdum, ang TVJ is Bulaga, Itbulaga is TVJ. Congrats, TVJ legit Dabargads.
Sabi naman ni Gerald, dapat noon pa, Itbulaga lang kina Tito Vic and Joey Jowa Pau, solid Dabarkads. Hindi talaga dapat noon pa, no? 'Di ba sabi nga namin dati pa mas susuportahan sila ng mga tao, mas kahit nga kami, so baka suportahan pa namin sila kung nagpakumbaba sila, kung rumispeto sila sa totoong nagmamayari ng trademark na Itbulaga. Kung noon pa lang ginawa na nila yan, sinoli na nila yan, ibinigay na nila, wala nang diskusyon na nangyari. Kaso kasi nagmatigas, tas parang lumalabas pa yung Tito Vic and Joey pa yung may kasalanan. Tapos dagdagan pa ng mga host, lalo ni si Paulo Contis, na kung ano-ano yung mga pinagsasabi sa Tito Vic and Joey. Kaya yun, mas lalong nagalit yung mga netizen. Lalong nagrumentado. Lalo tuloy silang nawalan ng mga manunood, imbis na noon, medyo okay pa kaso ngayon, wala na. Hindi na yan. Sila rin kasi din mismo nagpatunay na kung ano talaga yung tunay nila ugali. So, pinakita na naman natin lahat yun, napanood natin at sila mismo ang nagpatunay na ganun nga yung ugali nila. So, wala naman tayong magagawa dun. Gustuhan nila yun. Lalo sa mga host na isa din, lalo na to si Buboy Bilar na walang utang na loob sa Tito Vic and Joey at itong si Paulo Contis. So, ganyan naman talaga ang panahon ngayon. Pera-pera na lang talaga No, ang Taypayensi, sabi ni Stembier, ang Taypayensi hindi marunong sumunod sa batas, parang China, pilit rin inaagawang di sa kanila. Balik ta rin man ng mundo, TBJ talaga ang legit Itbulaga. Totoo po yan. Wala namang kwento yung Tape Bulaga. Ba't parang galit ka, Sir Eric? Hindi na magtatagal yan, dahil kaliwat kana ng batikos sa kanila. Ayaw silang hintuan ng mga basher dahil kahit alam ng buong mundo na kung sino ang may-ari at may hatol pa ang gobyerno natin, ala silang pakialam. Kaya ang balik sa kanila ng basher, puro patama sa kanila. Totoo naman yun. Tama lang, isuko na nila sa TBJ Legit Dabarkads ang Itbulaga. Bagong bihis pala di bagong title na dapat. Sabi ni June Brocano. Ayan bagong bihis na pala dapat bagong title na. Dapat hindi mabitawan ng title na Itbulaga kasi dyan na lang sila kumakapit. Totoo, real talk yun yung Taypayensi. Yung na yan, kung walang yan, lalo kasi tutusin nito, kaya hindi din nila yan mabitaw-bitawan. Una yung mga endorsement kasi yan, yung mga advertisement nakapirma po yan sa pangalan or titulong Itbulaga, 'di ba? May kontrata. Ngayon kapag binalik na nila yan or isinoli nila, so maaari niyan mag-aabono sila or ibibigay nila yung mga natitira pang kontrata sa mga advertisement katulad niyang Pure Gold na yan. So abonado ulit sila. Hindi naman ganun kadali na sige magpapalit na ako ng title tapos pirma ulit kayo ng panibagong kontrata. Isa rin po yan sa ayaw nilang mangyari na hindi nila bibitawan kasi malaking pera din yung mawawala sa kanila. Kaya totoo yung sinabi ni June, kasi kung wala yung titulong Itbulaga, laglag talaga din sila. Karma buti nila, sabi ni Cherry Pabustan. Romeo Starbal, kahit magbago at palit sila ng mga segment, di pa din sila lubusang tatangkiligin ng masa hanggat di nila pinapalitan ng kanilang titulo. The best pa din ang original. Kahit magpalit, sabi ni Anton Labrador, naku, pinsan natato na rin dun kahit magpalit, di pa rin sila mananalo sa patahasan ng ratings kasi sila pa rin yung dahil sila pa rin yun pero at least hindi nila ibabash pag nagpalit sila. Kaya Taypayensi, magpalit na kayo, 2024 na,
bati-bati na lang kayo ng TBJ, okay? Mapatungkol dun sa bati-bati, parang malabo na ho yun, mga kadabar cats. Siguro sa Tito Vic and Joey, pwede. O parang mawawala na siguro yung parinigan, ganon, yung mga banat na Henyo Master. Pero doon naman sa banat na Henyo Master, wala namang masama. Kasi ano lang yung suntok sa hangin lang yun, or patama sa hangin. Ewan ko ba't nasasaktan sila Isko. Hindi ko alam ba't nasasaktan sila Isko tsaka sila Paulo. Hindi naman sa kanila yung patama na yun, no? Kaya yun, parang malabo na magkabati pa. Oo. Siguro yung mga patamaan tama na siguro yung mawawala na yun. Kasi ang pangit kung magiging magkabati-bati sila ulit, ang pangit tignan. Oo. Kung ano na yung pinagsasabi ng alusos sa kanila Tito Vic and Joey naman kung hindi naman nagsalita yung mga alusos about sa issue hindi rin naman sila nagsalita, di ba? Kaya kung magkakabati-bati man, ang pangit ng tignan. Kung sa may lamat na yung tiwala or pinagsamahan. Sabi ni Romeo sa Panta, isusuko hindi wala namang pakialam. Legit Dabarkads institution na ang TBJ Dabarkads. Sila ang struggle pa rin. Good luck na lang sa kanila. Dapat palitan nyo na lang ang name ng show nyo tapos ang kwento. Oo naman, dapat isuko na nila ang titulo para magbagong bihis na sila. Kasi 'di ba, wiri mo saka makakita na 'di ba dati ang tawag nila sa show nila is revamp, 'di ba? Magre-revamp daw ang Itbulaga. So dapat pati yung title tanggalin nila dahil hindi naman nasa kanila 'yun. Kaso yung pagre-revamp nila, pinalitan lang yung mga pangalan ng segment, tapos yung segment parehas pa rin dun sa una. Parang wala pa rin pinagbago, title lang. Tapos yung title ng show, ganun pa rin. Diba? Parang hindi mo masasabing revamp. Sanang revamp dun. Pinakamaganda lang nila ang exit nila para hindi nakakahiya. Tama naman. Dapat po isuko na ng alusos, yun lang hinihintay ng TBJ para maging ayos ang lahat. At wala nang galit ng mga supporters ng TBJ gawin na totoo sino ito kung halimbawang pag sinuko na nila yan, promise parang dyan patataas yung mga manonood sa kanila. Susuportahan sila ng Tito Vic ng Dabarkad supporters sa totoo lang. Kasi kahit di naman kami mga vlogger dito, naaawa na rin kami sa kanila naawa na rin kami. Kaya minsan nagtatawa kami na yung pinaglalaban ng mga vlogger ng team. Sabi ko, mapapawat ka na lang Kasi sabi ko, una, di ba nung kasagsagan ng issue ng Tape versus TBJ, walang kumakamping mga vlogger sa kanila. Lahat na eksperto, kampi din sa TBJ. So, nung nagdatingan na rin kami dito, nandito na kami, nagbo-vlog na kami, nagre-reaction, dumidepend sa Tito Vic and Joey, nagsulputan unti-unti ang mga vlogger. Kaso nakakapagtaka, sabiruin mo ba naman, parang may halong monthly allowance sila Bigla nila kaming binigyan ng issue na may mga monthly allowance daw kami. Binigyan nila kami ng ganong issue. Pero kung susuriin nyo maigi, parang sila yung may ganon. Ito, ayaw namin manood ng senior. Dito lang kami sa masaya at pogi. Bata-bata. Magaganda, masaya. OMG, ayaw namin ng boring. Sabi ni Charity de Vera. Naku, may mapagtitripan tayo. Ayaw daw nila sa mga senior. Tingnan natin si nanay kung senior ba to hindi Nanay, tingnan mo nanay Charity, ano ka na rin senior ka na rin po tingnan natin, replyan natin tingnan ko nga, hindi makapunta sa Charity de Vera. Sige, hanapin natin yung Facebook nito. Wait lang Charity
De Vera. Ito yung mga gusto ko pagtripan eh. Okay, ito na po si ayaw niya sa mga senior. Si Charity De Vera. Okay, tingnan natin yung kanyang putos. Medyo laglag yung natin. Naglalag yung ating internet connection. Ito si Ma'am. Ma'am, may senior ka na rin eh. Senior ka na rin po. Tingnan niyo yung picture niyo, kupas na. Ito naman po edited. Ano po yung sinasabi niyo na ma'am, na ayaw niyo sa mga senior? Parehas lang naman po ko. Tiga Quezon City ay kababayan pala to ni Bespil eh. Kaya pala ganun ewan ko lang kung si ma'am talaga to ha. Okay, balik tayo dun ha, nawala na tuloy. Hirap sa inyo eh. Bago kayo magsalita, dapat hindi kayo napupuna. May mga ibang video pa dito, panoorin natin. Ito naman, about dun sa wait lang ba't kaya hindi binanggit sa Abante News na tawag dito kung sinong host nang nagsalita? Malamang siguro si Isko Moreno na magbabago ng mga segment. Okay, ito. Panoorin natin Dahil itong si Paolo Pontit, tingnan natin. Ba't ganun yung boses mo rito? Ewan ko anong mga to? Anong title? Nako, Itbulaga tape, wala nang kawala sa ebidensya ng TVJ. Ano kayang ebidensya to? Panoorin nga natin. Ebidensya to. Kalokohan to Okay. for today's video, ito na dahil itong si Paolo Pontit, matapos na ang kanyang mga pasaring at matapos sa lahat ng kanyang mga sinabi against TVJ, nakakalkal na yun yung kanyang mga dating ginawa, yung mga Kay Paulo pala. ngayon nalalagay na siya sa alanganin dahil kaya pala itong si Paolo Pontit ay pilit, talagang ayaw niya na mawala sa kanila yung trademark dahil nga siya po yung isa sa dalawa na binigyan ng long-term contract ng Tape Incorporated. Siyempre nga naman umasa siya na hindi na siya mawawalan ng trabaho for the past 10 years. 10 years kasi yung longevity niya doon sa kanyang pinirmahang kontrata under Tape Incorporated na akala niya talagang maglalast for 10 years. So, doon po siya nabigo. Kaya medyo alanganin siya. At the same time, ito na nga, medyo napahiya ng slide. Ito pong kampo ng tape dahil pinalalabas ng isa sa mga pro-tape vloggers and pro-tape na Facebook page na meron daw di umanong isang actress. Ito masasabi natin talaga to per TV comedian talaga siya at masasabi mong nagkaroon na rin siya ng pangalan sa industriya. Ito si Angelica Panganiban na bilibig parang blind item pa Sinasabi nila na si Angelica Panganiban daw di umano ay papasok na sa APT Studio Boses. Wala pala akong boses. Sorry. Alam nyo, kahit nga, sorry kahit si Marian Rivera pa ilagay nyo dyan sa APT Studio, sa Colorum na noon time show, hindi pa rin papatok yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Masisira lang ang karir ni Marian Rivera. Yan pa kaya si Angelica? Sino ba si Angelica? Ano bang meron kay Angelica? Masikat pa nga si Isko dyan at si Paulo Contis. So, anong mangyayari? Wala naman nangyari. Alam nyo kaya yun sila Alden. Sino ba yung mga kinuha dyan? Si Billy Crawford, si Iya, si Marian, si Willie Rebillame, si Alden. Kaya nagsitanggihan yung mga yun. Alam nila yung mangyayari, masisira ka rin nila. Si Marian Rivera, natusin, pag pera niya, pwede siya dyan At napakagaling din ni Marian Rivera mag-host. Panood natin yan, diba dati? Pero kung iisipin nyo, wala. Malalaglag lang talaga. Wala rin mangyayari. Lahat naman ng humarang sa Tito Vic and Joey. Anong nangyayari, diba? Bagsak lang. Tuloy natin.
this coming year 2024 ay isa na rin siya sa mga mag-host. Biruin po ninyo sa dami ng mga kinuha nilang mga host. Hindi pa pala enough, no? Talagang mas marami pa silang kukunin. Yung iba nga po pinagtatanggal na nila. Kung mapapansin ninyo, iilan na lang talaga yung mga host na nandyan at hindi talaga sila, kung parang hindi sila nagtatrend, hindi sila kilala ng mga tao. At ito pa, third, lahat po ng mga ebidensyang inilalabas na yun kasi naman natin nasa proseso na po ng batas ng hukuman ang kanila pong kaso doon po sa tinatawag na injunction kasi kung sa trademark lang yung pag-uusapan under IPO hanggang sa pangalawa sa class 41 ay linalabas na po talaga ng IPO Lakas ng sounds. yun ang siyang po nila nagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. So, inaantay na lang talaga ng TVJ is yung injunction na magdadaling po sa Marikina Regional Trial Court. So, may mga ebidensya silang inilalabas katulad ng mga pictures, mga documents na sinasabi ng tape na kanila daw ang Itbulaga. Pero dun sa mga ebidensyang inilalabas sila ay mas lalong lumalakas yung kaso ng TVJ against state, baligtad. Ginagawa nila yun para palakasin yung kaso nila yung against TVJ, pero ang nangyayari, mas pinapalakas nila yung ebidensya kasi lahat po ng mga ebidensya nilalabas sila, puro mukha at puro pangalan po ng Sir Joey De Leon ang lumalabas. Kaya naman po talagang, pero po parang dito talaga masasabi natin alanganin Kaya talagang panay po ang pasalamat nila sa advertisers, panay po ang mabanggit nila na number 1 sila sa rating. So lahat po na po ng mga marketing strategy ginagawa po nila just to make sure na Totoo yun. Ang ginagawa ng Colorum na noon time show ng tape ay marketing strategy na lang. Katulad nung sa Pure Gold. Matagal nang may kontrata sa kanila yan. May 3 years contract pang natitira. Pero ang sinasabi nila is panibagong kontrata. Kalukuhan po yun. Isa po yung marketing strategy yung tinatawag nun. Katulad yan, sasabihin nila na number 1 sila sa ratings na kahit hindi naman. Karugtong isa rin po yun sa marketing strategy. Para tangkiligin sila ng tao kasi yung iba talaga hindi nila moto Katulad doon about sa trademark na Itbulaga, yung sinasabi nila na bakit sila pa rin yung naka-register doon sa IPOPIL. Isa rin po yun, marketing strategy din yun. Alam na nila na matagal na naibigay na sa Tito Vic and Joey or kay Henyo Master Joey De Leon. Naka-register na sa pangalan ni Joey De Leon yung yung Itbulaga trademark. Naka-registered na po yung kay Henyo Master. Pero sinasabi pa rin nila, 'di ba? Pinagpipilitan nila na andun pa rin yung pangalan nila. Tape INC pa rin ang naka-registration doon. Pero sa totoo wala na ho talaga yan doon. Parang pinapaikot-ikot lang nila yung yung mga tao, yung mga manonood para parang ano ba tong trabaho na to? Parang ano ba to yung kadalasan may nai-scam? Networking. Yun. Parang networking lang yung ginagawa dyan ng APT Hindi nyo nahalata, parang networking. Para silang mga nagne-networking. Kung sa madaling salita, pang inihikayat nila or panghihikayat yung ginagawa nila sa mga tao. Ganun. So, tuloy natin. maintain po nila yung mga advertisers na meron sila ngayon. So, marami na nga po talaga ang hindi na po nagtitiwala, no? Kasi this year, 2024, mas dadami pa ang papasok ng mga advertisers dito po sa TVJ na bagay na ikasisiya nila dahil syempre, madadagdagan pa yung form, no? Yung network na kung saan pwede silang mapanood. So, mas lalawak mayon yung kanilang reach, no? Ang galing ni, tawag dito, magaling tong vlogger na to. Magaling mag-explain si JTV yan. Kapangalan ko pa. Ano pa ba yung ibang video rito? Meron na ito to. Ito naman yung mahirap sa mga vlogger ng tape. Hindi sila marunong tumanggap kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ito, Tape INC supporters di tanggap ang maliit na views nila Paulo Contis.
So, pakinggan natin sasabihin niya rito Bali, itong ano na to, Vlog natin ngayon. itong vlogger na to ay dumidepend din po sa Tito Vic and Joey. So, eto po kasi parang lagi siyang nag-update, nag-ano ng mga ratings. Lagi niya ina-update sa mga video niya. Ngayon, yung ginagawa niya naman po is neutral at doon lang ho siya sa totoo. Kaso nagagalit sa kanya yung mga vlogger ng tape at yung mga iilan. Yung mga iilan na supporters ng tape nagagalit dito kasi daw mali-mali daw yung sinasabi. So, panoorin natin. Hello guys, welcome sa vlog natin ngayon. Andito naman tayo sa survey. Sabi nila maraming galit sa ating mga survey dahil ang sabi nila napaka-unfair daw, bakit maliit palagi ang views ng Tape Incorporated sa ating mga video. So alam nyo guys, hindi tayo nag-i-edit para ipataas ang TVG. Hindi tayo nag-i-edit para ibaba ang views ng Tape Incorporated. So guys, Ang hirap naman kasi noon mga kabiyaya. Diba sabi niya, hindi niya daw ini-edit yung mga, kung ano yung mga nakikita niyang survey or yung ginagawa niyang pagsusurvey sa mga noon-time show. Kahit din naman ako. Ang hirap kasi noon, alam niyo, yung mga vlogger sa kabila, takot yan sa sarili nilang multo. Kaya sila nagagalit dito, pinagbibintangan nila, nag-i-edit daw. Walang edit na nangyayari. Sa mga vlogger ng tape, meron. Kaya anong gagawin nitong vlogger na to? Ang content niya is nagsusurvey siya ng mga ratings or viewers. Kung ilan bang viewers nanood sa Showtime, kung ilang viewers ba ang nanood sa Colorum, kung ilan ba ang viewers ang nanood sa Itbulaga ng TVJ. So sinasabi niya lang yun. Ngayon may nagagalit nga. Bakit daw lagi mababa ang views ng Colorum na noon time show? Paano hindi mabababa? Yun naman totoo. Totoo naman yun ba't kayo nagagalit? Anak ng teting na yan. Ba't kayo nagagalit? Totoo naman yun. Ano ba naman kayo? tulad dito kahapon, katulad sa views nila kahapon, mayroon lamang silang 400 views. So hindi natin yan i-edit. Kitang-kita po yan sa number ng kanilang live. Kasi sa taas, may ano yan, nakasulat yan na live. No? May babasa tayong live viewers. Yan. Nakatatak. Kitang-kita naman yun may ads. Kitang-kita naman yun na 400. Kailan ba tumaas? Kailan ba tumaas views ng Colorum na noon time show? Para kayong ewan. Hindi matanggap. Sa taas na mayroon silang 400 viewers sa Facebook kahapon. Kahapon ito kasi ang sabi ng iba, pag nagbigay tayo ng views, ang sabi ng iba ng mga taga-tape supporters ay fake news daw. Nung nakaraan pa daw na video yan. Pero hindi. Ang pinakita ko sa inyo ngayon ay ang live views nila kahapon. So ito lang talaga guys. Mayroon lang silang 400 views. Bumaba pa nga yan, naging 300 pa yan. Kasi wala silang maintain viewers. Yan. So malabo na mag number 1 sila. No? Malabo na mag number 1 sila sa ratings. Kaya minsan nagchat-chat na sila sa akin na galit sila, no? Fake news daw tayo. So ang solid Dabar Cards ay hindi yan nagpi-fake news. Pag nakita natin na lumiit ang views ng TVJ, sinasabi natin Tama. na bumaba ang kanilang views. Kaya guys, walang fake news dito sa atin. Ang views talaga nila kahapon ng Tape Incorporated ay 400,000. mayroon lang silang 400 views. So out of millions.
sa buong Wow, English Pilipinas, yun, sa Out ibang of bansa, million. kasali ng ibang bansa, nanonood. Pero 400 lang talaga Dapat out Ang- of 1,000 lang. views kahapon ng Tape Incorporated. So, huwag tayong magalit. Siguro ang gawin natin, no, mag-isip ang Tape Incorporated I-improve. na bitawan na ang pangalang Yan, isa pa yan. 8 Bulaga. Baka magkaroon pa sila ng maraming viewers dyan. Tama. Bitawan na nila ang 8 Bulaga at baka may chance pa na mas marami ang viewers nila. Tama. Kaya yan. So maraming salamat sa inyo. And Okay, thank you din sa iyo Subscribe. boss. Yan, pa-subscribe po kay JTV. Kapangalan ko pa siya, Yun pala yung totoo niyang yun pala yung totoo niyang boses tsaka itsura. Totoo siya, hindi siya TBJ Defender. Hindi siya TBJ Defender. Talagang neutral lang talaga siya. Ngayon, sinasabi niya rin naman, kapag mababa yung views ng Itbulaga ng TBJ. So sa atin, wala naman tayong pakailam na doon kasi normal naman talaga yun. Ang hindi normal, yung sa TPINC kasi simulat noon at hanggang ngayon, mababa talaga yun. Ang hirap sa mga followers ng TPINC at sa mga vlogger, hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. At hindi nila kayang lunukin na ganun lang na iniitsapwera ng taong masa ang kanilang noontime show. Paano ko ba nasabi na iniitsapwera? Biruin mo, 400 lang nanonood, mas mataas pa yan pag minsan nag-live ako. Kami dito ng TBJ Defender, nagla-live kami, maabot ang views namin ng 1K. Ibig sabihin, mas tinatangkilig pa kami ng mga tao kaysa sa noontime show nila. Masakit doon. So yan mga Kadabarkads, mga kabiyaya, ano masasabi nyo sa mga napag-usapan natin dito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega shoutout sa lahat ng Dabarkads sa atin yan. Hindi ko na kayo maisa-isa. At ako po yung nagpapasalamat sa walang umpay na suporta nyo sa aking YouTube channel at sa mga kasamahan ko na nandiyan sa description ang kanilang mga link. At please subscribe, Chris TV. Nagsisimula na ko kami sa pag-charity. Yan, kung saan-saang lugar ba sa buong Pilipinas. Habot na may konting may tulong, napakahalaga ho nun, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin na kapos sa pamumuhay at nasa lansangan. Sana magtuloy-tuloy at kung ano yung suporta nyo sa akin, sana ganun dito sa channel na yun. So maraming salamat, ingat kayo palagi, God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan